Might Hanginan, Metro Zamboanga Baptist Church, Zamboanga City. Salamat Pastor Ray, may ngabi sa tanan, no? Sa ito naat ko diri, salamat sa privilege Pastor sa pag-allow nimo ako katudlo sa Bible School. Akong klase katong kag Martes hangtod gaganina. Salamat Pastor sa privilege nga part sa ilahang pag-train sa ilahang panawagan sa Dios. Salamat supod sa privilege sa pag-atiman o sa pribileyo nga makawali pod sa mga tawhan sa Dios. Amen? Okay ba ta? So open your Bible in the book of Deuteronomy. This is our prayer meeting, Deuteronomy chapter number 31 sa atuang Bible. I ask everyone to please stand. Deuteronomy chapter 31 sa atuang Bible nato. Deuteronomy 31 sa Bible nato. Verse number 8. Isa lang ato ang basahon. Verse number 8 sa Deuteronomy chapter number 31. Verse number 8. Okay. So, nasa sa Old Testament, ato ang tanan karon. Deuteronomy chapter 31, verse number 8. Okay? Kitang tanan magbasa, kitang tanan para at least mamutang sa atong kasing-kasing ang pulong sa Dios. Deuteronomy 31, verse number 8. Okay? Are you there? Say amen. Okay? So, magbasa ta, ready, read. And the Lord, He it is that go before thee, He will be with thee, He will not fail thee, neither forsake thee. Fear not, neither be dismayed. Magpray ta. Amahan na langit nun, salamat karon gabi. We can come to the throne of your grace, makadala sa mga pagampo namo o makatuon pod sa pulong nimo. Salamat sa pribileyo. Salamat kay Pastor Ray sa iyang heart nga matrain mga young people, Lord, sa Bible School and members also. Salamat sa mga staff and mga students, members that are here karon sa amoang Thursday midweek service. Salamat sa privilege, Lord, nga makaabri sa aming pulong. We pray tonight that the Holy Spirit, Lord, will open, will illumine our hearts, our minds, that your word, Lord, will change our lives. Use me, I'll pray, and cleanse us by the blood of Christ, and magnify your name karong gabi in Jesus' name. Amen. Okay, lingkod tanan palihog. If you will study Deuteronomy chapter 31, we have 34 chapters in the book of Deuteronomy. Nasa 34, chapter 959 verses. So, basa lang taog isa. So if you will study sa book of Deuteronomy, giandam ni Moses pagsulod sa promised land. Okay, sulod-sulod na sila. So preparation for a position nga gibutang sila sa Dios. And yet, na may mga bag-o dito nga generation. Katong mga daan, gipang wala sila nakasunod sa promised land. So naay gi-review o gi-renew nga instruction for coming blessing para sa ilaha. So kinanglan, tudluan sila balik, naay bag-o nga gipahinumdum sa ilaha para dili sila mosablay sa pagsulod nila sa promised land. Now, this is the story of it. In Deuteronomy chapter number 31, naay sa 959 verses, mauni ang pinaka-heart aning chapter tanan. So the Bible says, and the Lord, He it is that go before thee. He will be with thee, He will not fail thee, neither forsake thee. Fear not, neither be dismayed. So ang atong mensahe karon gabi, God is already there. Okay? God is already there. Nanadaan ang Ginoo didto. So if you will try to open your Bible in the book of Hebrews chapter 11 verse 13, let us see some verses so that we can connect this one sa ato ang pagtuon sa pulong sa Dios. In Hebrews chapter 11 verse number 13, okay? We are also going to the place nga asa pa adto ta sa ato ang lugar sa langit. So ingon diri sa Bible in Hebrews 11:13, this all died in the faith. Moses, Abraham, Noah, and some of the heroes in the faith. Ingon niya, these all have died in the faith, not having received the promises, but having seen them afar off, and were persuaded of them, and embraced them, and confessed that they were strangers and pilgrims, ingon sa Bible, on the earth. So naay duha ka word, strangers and pilgrims.
kita na siya. Okay? So we are going to the promised land. Okay? Wa pa nato na angkon ang langit. Pero padulong ta dito. And let me remind you, let us all remind sa atong self that this world is not our home. Amen? Just like mga Hudiyo, dili sa taga-Egyptian, padulong sila dito sa promised land, busa gi-instructionan sila sa Dios. So giatawag ta karon strangers and pilgrims. So what is that strangers is all about? A stranger means ang usa ka tawo nga ga-travel padulong sa iyang padtuan. So we are called I mean pilgrims. Then ingon sa Bible, we are also strangers. Dili ta taga diha, kung stranghero ta, di ta dira. But we are headed home. So this world is not our home. In Philippians chapter 3 verse number 20, mo ni ingon sa Bible, mo ni taga-asa ta. In Philippians 3 verse number 20, for our conversation, our citizenship, our nationality is in heaven. So naata diri karon, we are called strangers and pilgrims. We are a traveler. Kaya nga naman, di ta taga diri. So we are headed to a place nga ang mga anak sa Diyos tagalangit na this world is not our home. Amen? And yet, giingon sa pulong sa Diyos nga gi-instructionan sa tuwa, kay wala pa man ta dito. In the book of Galatians chapter 4, sa ato ang Bible, Galatians chapter 4, verse number 10. So as our journey, just like sa mga Hudiyo, paggawas sila sa Egypt, as they travel, sulod sila sa promised land, na instruction sa ila. Kita pod, okay, pagdawat na to kay Jesus Christ, malangit, kita, diretso. Pero wala pa man ta dito. Nag-journey pa ta diri. We are pilgrims and strangers on this earth. Though, di tataga diri. Kaya ang atong citizenship sa langit man ta. Right? Amen? So, yun rin sa Bible, Galatians 4, verse number 10, ye observe days. Okay? Klaro, yung sa Bible, you live days. So, as we travel, as a stranger, as a pilgrims, we travel, kahit di man tataga dito, so we live days, and the Bible says, and month, and times, and years. So, salamat. As we travel along the way, the Bible says we live by days, we live by month, we live by times and years. So, this is what the Bible says. The word day, okay? The word day, kanang adlaw, was mentioned 1,732 times. Muna atong journey. Okay, gibalik-balik siya, ka-importante siya. Days, gimension siya 877 times. Week, gimension 13 times. Weeks, gimension 15 times. Month, gimension sa pulong sa Diyos, at least 310 times. Months, gimension 59 times. Year, gimension sa pulong sa Diyos, 378 times. Years, gimension sa pulong sa Ginoo, at least 539 times. Time, just like ingon sa pulong sa Diyos, we observe times and years. And time gimension sa pulong sa Diyos 620 and times gimension 146 times. Anong gimension man nato ni? Because we are traveler. As a traveler, we live days, they live weeks, they live months, going sa ilahang place nga taga-asa sila. Just like kita, as we travel, the moment we receive Christ as our personal Savior, wala din tagipatay. Nag-travel pa ta along the way. So, we face along the way, as we face days, week, months, years, seasons, and times, we face mga uncertainties of life. Kaya man, life is full of uncertainties. Life is full of surprises. Basit karon, we're just like a circus. Grabe ka, lisod din usay dili sa ato ang favor sa atong panahon, and we face trials, we face blessing, we also mga challenges sa kinabuhi. Pero, ingon sa pulong sa Ginoo, kinahanglan na siya as a traveler, as strangers and pilgrims in this world. Pero ay kagkabalaka, God is already there. Amen? So we live days, we live weeks, so natay mga uncertainties of life. God is already there. Amen? As we face months, years, weeks, ingon sa pulong sa Ginoo, naanadaan ang Ginoo didto. Amen? God is already there. Amen? Mao na kalindot sa Dios. Ano man, padulong man ta dito sa langit, sa itong place, sa itong nationality. Pero wala pa man ta dito. We travel along the way. We face mga giants. We face walls. We face challenges of life. And yet, God is already there. Amen? Now, we live also sa atong time. We have the same. Kita tanan diri, naglingkod, we have the same 365 days.
nadidak na sa 71. Nana lang tayo 294 days na bilin. We have the same 52 weeks as we travel along the way. We have 10 months left. So same 12 months, 24 hours a day, 168 hours weekly, 8,760 hours every year, 1,440 minutes daily, 10,080 minutes every week, 525,600 minutes every year, and also 31,536 seconds every year. Along that ways as we live, ana, sa asa-asa nga adlaw, asa-asa nga oras, asa-asa nga minuto, wa ta kabalo unsay paignan sa tong kinabuhi. We have fear, we have those doubts, pero God is already there. Amen? God is already there. So that's why Moses said, in your time, as we travel dito, na ay mga bag-o nga nakauban sila. So giinsakan siya, giinsuryahan sila na ay gisulti ang Diyos para makabot nato ang blessing. Pipurta mo sulod sa promised land, dapat natong mahibalaan, dapat ninyong mahibalaan, and the Lord, siya nga mag-uban sa tuwa dito, sa wapata na kaabot dito, nag-uban na siya because God is already there. Amen? So, number one, atong tunan, number one, ingon sa pulong sa Diyos. Number one, atong lesson na tumatunan diri, fear not of tomorrow. God is already there. Amen? So, naglingkod ka diri. Nakadiri, kapag ka prayer meeting. You don't know your tomorrows. You have challenges sa itong pamilya. We have challenges sa ito ang mga trabaho. We have challenges sa ito ang mga pang-eskwela. We have challenges sa ito mga Christian life. Na atay mga kahadlok, unsa na lang ugma, unsa na lang sunod adlaw, unsa na lang sunod week. Because we live days, we live months, we observe those times na ay mga challenges. And yet, basig matambling ta, basig di ta makapanayon. But don't you worry, God is already there. So therefore, di ta kinahanglan mahadlok. Why? God is already there. So muna ni Moses sa ilaha, calm lang. Nanay mga kauban nato nangamatay na wala nakasulod sa promised land. Because si Moses wala gali nakasulod dito sa promised land. God said, speak to the rock and smooth it twice. Wala siya nakasulod because we live those days. Dili garantiya nga mo kumpiyansa ta basta every day musandig lang ta sa grasya sa Dios. Kaya wagi garantiya nga makapalayon ta kay ngaman. Grabe ang kalibutan, unknown, uncertainties. Wagi ta. Grabe yun ang kalis-kalisdaanan. Pero ingon sa Bible, fear not. Okay? Ha? Ayaw. Come down, fear not. Because nanadaan ang Ginoo dito. Kita, wala pa ta, napata diri. Because we are pilgrims, we are strangers. Kaya tagalangit man ta. Ingon ang Ginoo, calm. Nga nakodaan diri. Okay? Lakaw lang. Every day, step by faith, as you journey, padulong dito sa imong citizenship sa langit, ayaw lang kakahadlok kay nga naman, naan ako daan dito. Amen? Pero kung di ta mamakak, nagid tayo fear sa tong heart. Naagid. Every one of us. Kung uklabon ang atong mga kasing-kasing, daghan kay mga kahadlok nato. Daghan kay mga challenges nga abi nimo. Pero time pa sa gi-assure sa pulong sa Dios. As you observe days, as you observe months, as you observe times and years, basing nga diri kay nakaingon siya, naabi na ko di pa ko maabot 2026, 365 days ngihatag sa tuwa, ang nadidak 71, and yet katong 71, walay grasya sa Ginoo dito, wala na ta diri karon. Salamat, God is already there. So we don't need to fear among sa atong pagdagan sa pagkinabuhi sa pag-alagad sa Dios. Why? Kay naa na ang Ginoo didto. Amen? Do you believe that? Amen? Ito ba tana? Nanadaan ang Ginoo dito? Pero kita, as we journey, wala pa ito nakitaan. Dulong ba kayo? Igon ang Ginoo. Igon ni Moses, calm lang, mga Hudiyo. Tayo pa sa, dapat makasulod na dito. Igon niya, and the Lord, He it is that go before thee. He will be with thee. He will not fail thee, neither forsake thee. Fear not, neither be dismayed. Sometimes ang atong fear is irrational. Walay usay hinungdan. Pero natay mga kahadlok nga lalong kayo ang hinungdan. Pero kung atong tan-aw na collectively ang atong kahadlok, pero kung atong itandi sa Dios ang atong kahadlok, gamay kayo ang tanan, dako ang Dios. Pero kung mulantaw ta sa mga kahadlok,
That's why kung mulantaw ka sa mga news, gabi mong kahadlok, then your faith begin to shrink. Pero kung mulantaw ta sa pulong sa Diyos, atong tanaw ng pulong sa Diyos, iyang mga promesa sa Diyos, and our faith begin to grow, and our fear begin to shrink. So, fear not of tomorrow, God is already there. Amen? Fear not. Relax lang, okay? Relax lang. Okay lang ta. Ano man? Tagalangit ba ta? Okay? Tagalangit ba ta? So Moses said, isa-isa. 959 verses. Grabe ilang kaguliyang. 34 chapters. Sigig discuss si Moses. Munin na hitabo sa una. Munin na hitabo sa una. Munin na hitabo sa una. Kaguliyang mga tao. Ipampatay uban sa Diyos. Ingon ni Moses. Finally, pasulod na ta sa promised land. Finally, atuan na ni. This is the moment. Ato na ni. Ingon niya, time pa sa ako mong warningan. Injectionan ta mo, mga bagong generation. Fear not, because God is already there. Ayaw kahadlok. Ayaw lang. So mga bagong mga nakadawat kay Jesus Christ, you are troubled. Kaya man, na mga nakasabot sa imong pagtuo. Na mga tao nga wala sila nakasabot, ngano nagdala kag Biblia, ngano nagbasa ka, ngano nagsimba ka. Time pa lang, relax lang. Amen? Fear not, God is already there. Okay? Kabalo na siya. Number 2, worry not of the happenings. Okay? Hadlok, uban, kabalaka. Ingon niya, ayaw lang mabalaka of the happenings, God is already there. Look at the news. You turn on social media, tanawin mo sa TV. Grabe kagubot ang kalibutan because this world is not our home. And this world is getting worse and worse and worse and worse and worse and worse and worse. And the Bible says, take no thought of yourselves of tomorrow because God is already there. So ang pinaka-hazardous thing sa kinabuhi Kristohanon, ang pinaka-hazardous, dili ang pinaka-delikado, magsigit ang kabalaka. Natay mga kabalaka nga mahitabo gini. Pero kabalo ba ka? Natay mga kabalaka nga nahitabo ni pero di nahitabo. Nag-una atong kabalaka. So ang kabalaka destroys our peace. Ma-distract ang program sa Ginoo sa atong kinabuhi. Kaya man, we focus on our worry and not God Himself. Somebody said, why pray when you can worry? Why worry when you can pray? Amen? Why worry ngano mag-worry man ka when you can pray? Ang uban, musulti siya, why pray when you can worry? And the Bible says, why worry when you can pray? Amen? And that's what the Bible says. So natay mga kabalaka, wala exempted rin sa tuwa. Wala yun. Along the way, we have our faith, promise, mission, commitment, March 29. Tanaw na ako, Lord, maabot ba ni sa Amua? We supported 147 missionaries. We need to comply at least makasulod mi 90,000 every month. As a pastor, ng tao na ako, Lord, sulod ba yun niya ani? I have worry. Wala pa March 29. Musa, nindot ni giremind sa Ginoo sa kuwa. Anong mabalaka mga nanaman ko dito? Nana ko sa March 30. Ikaw, padulong pa lang ka because you are strangers and pilgrims. As we journey along the way sa pag-alagad sa ino, hidden home in heaven. Because this world is not our home. We are just passing through. And natural lang sa mga anak sa Diyos nga mabalaka. Pero dili natural sa anak sa Diyos nga nasubraan og kabalaka, nagamay ang Ginoo. So kung atong itipok ang atong mga kahadlok og kabalaka, itipok na to na, ikumparar na to sa atong self. Dako kaayo ang kabalaka o kahadlok. Pero itipok na to ang kabalaka o kahadlok. I-compare na to sa Diyos. Everything becomes small. Everything becomes small. Gamay ka na sa Diyos because God is already there. Naanadaan ang Ginoo dito. Naana siya. Naan dito. So therefore, fear not of tomorrow. God is already there. Amen? Worry not of happenings. Kung sa mahitabo na God is already there. Number 3, quit not. Okay? Quit not of the challenges of life. God is
already there. Amen? As we journey, pilgrims, strangers, padulong sa atong nationality sa langit, mga igsoon, dili garantiya sa pag-una, kusog kaya itong una. Ang gusto sa Diyos, giunsa na ito paghuman, dili giunsa pagsugod. Pahumanay ni, dili ni pakusganay. Amen? Dili ni paunahay, dili ni siya kinsay na una. Kinsay nila hutay sa unahan. Nga naman, grabing challenges sa kinabuhi. Pero as we journey along the way, as we serve the Lord, na mga challenges sa life, na mga giants, na mga walls, at least, ingon sa pulong sa Ginoo, ayaw yun og undang. Amen? Why undangay? Amen? Bisan sa kalisod, why undangay? Because winners never quit. Quitters never win. 2004, I mean 2014, ang Blackwater Elite nag-submit as an expansion team sa Philippine Basketball Association. 2014 hangtod karon, every conference, Filipino Conference, Commissioners Cup, Governors Cup, Blackwater win 0, loss 12. Next conference, Blackwater Elite, win 1, loss 10. Gialisdan ang ilang pangalan, Blackwater Busing. 2 years ago, Blackwater Busing, win 1, loss 11. Ang ilang logo sa ilang t-shirt, mag-warm up ang mga players dito sa ilang gym nila. Dako kaya ang ilang t-shirt gibutang, winners never quit. Quitters never win. I like what ilahang thought nila. Because one day, sige sila, 12 years ago, nagsugod sila sa PBA. Pero one day, basig di pa mo balik ang 2050, ang Blackwater Busing mahimong champion sa PBA, Philippine Basketball Association. Wa ta kabalo, kagaman, wa sila nag-quit. Pero kita, gamay lang taligsik, undang dayon. Gamay lang huyop sa yawa, undang dayon. Hey, tayo pasa. Wa tagitagaan sa Ginoong Espiritu og kahadlok, wala. Wa tagitagaan sa Ginoong Espiritu og kabalaka. Gitagaan ta sa Ginoo og Espiritu sa kaisog diha sa Dios. So therefore, quit not of the challenges of life because God is already there. Wala ka nakita nga mga estretyo. Nga wala na sila'y nga naa na sila'y wala siya gi-challenge o kayo. Wa ka kakitaan na. Tanan nga mga heroes, dabing challenges, pero wa sila ni undang. Ang mga heroes of faith busa diri sa Bible in Hebrews 11 nang ingon ang writer, as we journey we are called strangers and pilgrims on earth, so therefore napamanta sa kalibutan, wa pamanta sa langit. So therefore, walay undangay. Amen? Pero kung undang ka, tanawa sa asa na ka, how far nga imong naagian. Imong nalampasan. Pila na sa grasya sa Diyos, imong gi-enjoy. Pila na ka-blessing nga imong gi-rejoice, nga gihatag sa Diyos. Pero ni undang lang ka. Sometimes, grabe ng blessing sa inyo. Next week na, karon ka ni undang. Sayang man to. So, i-remember lang ang Blackwater, winners never quit. Sa likod, quitters never win. Nindot guro, no? Okay? Mga Kristohanon, di gyud ta mo undang, right? Amen? Kabalo ko na yung mga challenges na. Di man tataga diri. Let us all remember, this world is not our home. Amen? Dili ni taga diri ta. So, busa, natural lang, natay mga kahadlok. Natural kayo, natural na siya. Dili abnormal nga nakay kahadlok. Pero ang abnormal nga ang kahadlok ni kontrol nimo. Dili siya abnormal nga nakay kabalaka. Pero ang kabalaka nga mo ni kontrol nimo, mo na abnormal. Right? Amen. Dili siya abnormal nga murag naguna-una ka. Bible college student ko, nagbutang kog kalendaryo. June ang klase, March ang graduation. Okay. One week, okay, is over.
Kanang 1 week, siguro na wala, makasurvive ba ako? Makasurvive ba ako? Makahuman, makakuha ng eskwela. Kay first week, ang klase Martes, pagka Friday, nag-quiz. Gitawag akong ngalan. Idumay tanginan, ingon ang akong classmate, nag-check. 0. Uy, tay. Tulo na akong luha. 0. So, ingon din ang akong flesh. Kung siya din imong i-expect 100, nga, maundang din ka kung 0 ka. Every day, sa first month, akong na, undang yun ko ani. Undang yun ko ani. Listen yun ka ni. Sunod week, ito may tanginan, 1. Okay? At least, asa man arang-arang, 0 or 1. Di ba? Okay? So, ingon ang akong teacher, ingon niya, maayo ang 0 kaysa wala. Oh, okay. Amen. Ingon niya, mas maayo ng 0 kaysa wala. Duwa-duwa, bago. Tama man ito, no? Gipa-explain ako siya, sir, ano mang maayo ang 0 kaysa wala? Ingon niya, ang 0, naa ka. Ang wala, wa yun ni undang yun. So, di ba, naka-1 na ka? Uy, proud kay ko, 1. Next quiz, next month. Dugay kay niabot sa to. Nara sa 0, 1, 0, 1, 0, 1. Ano man, natayan man ako mga utok. Grabe ang memorize. Every day mag-memorize verses. Kaigon yung kahapim ni Kalisod. Maghimog outline. Kinahanglan, parehag liter. First wali. Ako'y wali. Kita man kong salita kaysa dito sa Cagayan, ang mong simbahan doon sa Urama Mega Center. Naamay salida ni Jackie Chan. Ano ko, armor of God. Buhatan din ako wali, armor of God. Pagka next week, ipatawag kong Pastor Rice. Ito may link ko sa diri. Ana siya. Ang imong wali, naa dito sa salida sa sinihan. Iyang gikuha akong papel. Mo ni ang wali nga pinakaway hinungdang. Kung ako ang imong member dong, mamak-slide yun ko nimo. Kaya ang imong wali, nasa sinihan. Armor of God. Pagkasunod man, nanapoy salida ni Jackie Chan, who am I? Buhatan na po na ako, wali, who am I? Sao nga nagwali aniya? Diba, salida ni Jackie Chan, akong giusob, kay namas pasto ni lingkod. Akong giusob. Dito na sa pulpit. Why I am here? 100. Ingo niya, good job. Mga na tinuod. Niya kung niundang ko. Di ko kanin sa pigkarangan. Di ko kaila ni pastore. Why? Kaya na ay challenges ang life. Nagyod. Natural na siya. Natural. Pero kung niundang ko, wala ko ninyo nakita, Andre. Kaya man, dili pwede mag-enjoy ka sa panalangin sa Diyos kung niundang ka. Natural ang mga challenge. Natural ang mga kahadlok. Natural ang mga kabalaka. Pero time pa sa nadaan ng Ginoo dito. Amen? Kung makabalota kinsa ang Diyos, kung nakahibalota, just like Moses said, that I may know Him, like Paul said, that I may know Him, kung makahibalo ka kinsa ang Diyos, it will change your perspective of life. It will change your performance. It will change your priorities. Ano man, kabalo man ka, kinsa ang Diyos. So ayaw kabala ka, na nadaan ang Ginoo dito. Sabi, taas kayo mapalaliton. Ayaw lang. God is already there. Okay? Why worry? Bugas, 100 kilo. God is already there. Kape, mahal na kayo. 10 pesos ang pack. God is already there. Lisod na kayo. God is already there. Ano man? Tinuod man. Naladaan ang Ginoo dito. Ano man? This world is not our home. So, busa, natural sa strangers o pilgrims, sa iyang pag-travel na ay mga kalisod. Natural sa strangers and pilgrims na ay hagit sa iyang kinabuhi before siya maabot dito. And we are not home yet. Hapit na. Anytime soon,
I will not believe God is coming soon. I believe, the Bible says, in a twinkling of an eye. Any moment. When the trumpet sound, impas tanan mga utang. When the trumpet sound, impas tanan mga kabalaka. When the trumpet sound, this mortal body turn into immortal body. This corruptible body turn into incorruptible body. Kaya nga naman, naanadaan ang Diyos dito. Amen? God is already there. Let's bow our head, close our eyes. Heavenly Father, Lord, salamat sa pulong nimo. We are glad na nakasabot mi sa imong instruction, just like Moses said, nga nanakadaan dito before we enter sa promised land. We are the same also, Lord, sa mga Hudiyo. Padulong, Lord, me sa promised land to possess those nga imong gipromise sa moa. And Lord, we'll pray tonight that your word will talk to the hearts of every people, Lord, diri sa Pigkarangan Bible Baptist Church. Salamat sa promises nimo. Salamat, Lord, nga nana ka dito. Salamat sa comfort nga bisan, Lord, nami makahadlok. When we compare it to you, everything became small. Salamat, Lord, nga bisan nami mga kabalaka, when we compare it to you, everything became small. So therefore, Lord, we don't need to quit. Di mi kinahanglan mo undang. Di mi kinahanglan, Lord, muhunong. And Lord, kinahanglan mi magpadayon. Slowly but surely. Salamat karon gabi. Bless our time karon in Jesus' name. Amen. Thank you, Pastor. Dumait panindog to palihog. Magimutag, we do this very short invitation. I ask everybody to bow your head and close your eyes. God is already there. Now, maybe sa among mga bisita karon, magimo kunining very short invitation while the piano will play very softly. Maybe wa ka masayod. Kung mamatay ka, padulong ang imong kalag. The Bible says, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Maybe mayingon ka, Pastor, siguro dili ta kasiguro sa atong kaluwasan. God is already there. God, gitagaan tagpaagi sa Ginoo how to be saved. Ang ako nga verse nga gibasa, whosoever believeth on Him should not perish but have everlasting life. There's no other way nga maluwas ang tao except pagdawat o pagtuon ni Jesus Christ nga iyang maluluwas. Maybe this evening, wala pa ka kasiguro kung mamatay ka ang imong kalag padung sa langit. My question is, kung pananglitan ko haon sa Ginoo ang imong hinulaman nga kinabuhi, are you sure you're going to heaven? Kung ang imong tubag, Pastor, I don't know, dawata si Jesus Christ karon nga imong maluluwas, pasudlas sa imong kinabuhi, you cannot enter heaven without having the Lord Jesus Christ, accepting the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior. Dili ka makalingkawas sa silot sa sala nga mao ang imperno kundi nimo dawaton si Jesus Christ. This evening, maybe yung ka, Pastor, I want to be saved. I understand, dili ko maluwas sa akong kaugalingon. Maluwas ko, pinaagi sa akong pagtuon ni Jesus Christ. Ang imong buhaton, ang imong dawaton si Jesus Christ karon, raise your right hand. Ipataas lang imong tunga kamot ay mailahan nga imong siyang dawaton. Why maglingi-lingi? Just bow your head and close your eyes. When ka, Pastor, I want to be saved. Yes, I see two hands over there sa likod. Ado na ba ikatulo? Ado na ba ikatulo? When ka, Pastor, I want to be saved. Dili ni pagpamembro sa simbahan. Baptist cannot save you, but only the Lord Jesus Christ. Maybe God speaking to your heart. Maybe you are not saved, you are not sure. Kung mamatay ka, padulong imong kalag. Now it's manay panahon karon nga makapangandam ka. Nga ka, Pastor, I want to be saved. Itaas lang imong tuong kamot, mailan, nga imong siyang dawaton. Come on, ayaw ka uwaw. Ayaw ka, just raise your right hand. Pastor, I want to be saved. Doon na duha, sa ikatulo, doon na ikatulo. Agi sa may kaupat, Pastor, I want to be saved. Please pray for me. Taas ang imong tunga kamot, mailan, nga imong dawaton si Jesus Christ. Now, kato nagpataas sa iyang kamot, sunod din ang pagampo. Maybe, wala ka nagpataas sa imong kamot, but you want to be saved. Sunod din ang pagampo, silently, while you are standing there,
aron imong madawat si Jesus Christ nga imong maluluwas. Kung imong dawaton karon si Jesus Christ, karong adlaw tagaan kaniya sa kinabuhing dayon. Sunod dinhi nga pagampo nga akong pagahimuon karon. Ginoong Hesus, salamat kayo sa imong pagpakamatay dito sa cross. Pasaylo ako sa akong mga sala. Sulod sa akong kasing-kasing ug luwasa nga akong kalag. Ako kang dawaton karon o ako kang tuhuan nga akong bugtong o personal nga maluluwas. Amen. Daghang salamat kung imong nadawat ng Ginoo. Remain standing. Now, Christian, God is already there in our problems. Maybe doon na kay kabalaka, kakuyaw sa imong kinabuhi. If God speaking to your heart, why you will not come? Come to the altar. Maybe doon na kay worries, fear. Nabalaka ka sa imong kinabuhi. Nabalaka ka sa imong problema. We need to continue serving the Lord. Dapat magpadayon ta in spite of all the problems because we have a big God that He can really solve the problem. Our Heavenly Father, we thank you so much, O God, sa mensahe nga among nadunggan na kami Ginoo mga strangers. Kami Ginoo pilgrims, naglakaw, padulong, ining kalibot. This world is not our home. Lord, help your people, O God, to understand. Sisan sa among mga problema, mga kabalaka, mga pagsuway, na naaka Ginoo, naaka sa among nagkuyog kanamo. Na dili kini bag-o namo, pero ikaw mo'y nag-una, Ginoo. Lord, help your people, O God. Salamat sa mga Kristohano, they came forward. Lord, bless their heart. Lord, panalangini sila, bisan pa ang mga upat, kakalag nga nagdawat karon Ginoo. I pray, O God, nga sila mo grow spiritually. Tara na akong gipangayo. In Jesus' name I pray. Amen. Thank you. Thank you. Salamat, no?